sa ating Kristo. So, planning sa sininga December na maka-minister Madrid through singing, no? Sa music, upward sa akin ng mga young people, if ever ay allow sa Ginoo sa atin ang Christmas cantata sa sininga December. And kalipay na ako sa sininga agad, kami akan kita sa preacher, no? Kung manunuwali sa sininga agad. Kaya kalipay man natin na making no, sa kanyang mga alagad sa Ginoo na mga sugid sa iyang magulong. Kaya natin nga manupambalsing agad, halin siya sa may Iloilo, sa may Barotac Veho. Pero tumandong ini siya sa Antique. Mapasaliman ako na speaker sa sininga agad, Antique Yogi. Kaya rin na niya yung bata. Sa kung hindi mo ni bata, kung sa Manila. Sa Manila, pero rin nagpapol. Tumandok dyan. Nagdili mo nagpapol. Rin nagpapol. So, may anak siya sa kabata, no? Ang ngalan sa ilang bata, no? Kung ika-iha, si Eunice. No? Ano siya? Ginapila siya ng mga pagkanta tani para makapagtima na may mga bata. Dalawang kaso lang, tapos siya kuno. Yung yaman siya na magkanta ng tapos siya. Ay gusto niya best yung matarya kayo. Ano siya kami mga bata? Maybe next time makakanta sa atin. And then, may isa lang din siya na asawa. Isa lang din ha? Eh, basta ko rin pala na nadadahan si Pastor Mark. Ang alam siya ng asawa, si Ma'am Maricel, no? Alagad bansang Ginoo na nag-graduate sa may seminary. O man ako. Piling ko pag matindog, Ma'am Maricel, Ma'am Eunice. And then, ang ating speaker, ari si Pastor Mark Vargas, no? Isa siya sa akon ng mga amigo. Naginuwag sa mga during sa mga seminaries life. Wala ko yan nag-offer sa mga classmate ko o tutorial. Ang ginaotdan ko, hindi mga higher year, hindi mga tuon ko sa ila. Kundi, ginuwa ko nila na melody sa kantahan ay kay tuupod ko sa ila. Asa subok ko, talay kami na. So, ang akon nga matagwali sa sininga aga, kung manumambal sa kung sa Ginoo, sa Banpag, Pastor Mark Vargas. Hatag ko ang time sa iya. Alam ka ito kayo? Mayong aga sa tanan. Mayan nga aga na natin tanan. Amahan pa ko magraya. Actually, tumandok ako sa Igbunglo. Igbunglo kita ko dyan. Bali, yung people yung kami ni Pastor Larry. I remember some young people pa ko, may tatlo kami ka-area na pinakatuan ng no? Sang pangabot ni Pastor Armand Jackson, nakaupod-upod pa muna sa iya. Nga maglakad-lakad, mag-study, mag-taktat sa tracks. Until sa Santa Malabot, kami nila, ginukod niya, isang dito paano hindi na kayo gusto niya sa Piaksan, no? Piaksan board, pagtariman. Young people pa ko to, high school, 2008 or 7. High school pa lang ako. So, doon tatlo isa nagdungan, no? William Bond, ang kay Pastor Kabayang, alangan, hindi, sa Pastor Kabayang ang magulang niya. Pastor Sinendamang. Basta si Pastor Kabayang na pakanto sa tiyak na nila sa Municipalon. Amo di siya mga area nga amon ginakatuan. Sa yung people pa kami, napulupod di kami. So, wala ko nag-mind, wala ko nag-expect nga ang pulong sa Ginoo nga mag-aamo sinidri. Diba? Sa isa lang ka panimalay, nagdamong ka mo, nag-uswag ang buluhan ko sa Ginoo. It is because sa pagpangamuyo, no, sa mga nauna na nag-alagan sa Ginoo. So may isa pala ka istorya, hindi tayo magkasulat. May tuwa ka mga abyan. May tuwa ka mga abyan nga ini sila close di kayo
Closely sila kamayan. So sila sa amigo namin, buwas, Domingo na. Ano naman kay namin ang chimpo, nagbaha na daan. Ano naman yung pumunta? Dalawa ka kung dalawa kita makatuwa sa suba, hindi taksimba. Yan ba sa Domingo yung isa? Amo lang yung pumunta, may patunga ka. Ikaw sa suba, ako sa simbahan. Isa rin sa kanyang amigo, nag-agreeman. Sige, Bing, duwa ka. So, ang isa niya kamigo, pagkaaga, Domingo, akat pa sila ng kilos. Ang isa niya kamigo, nag-diretso sa suba. Ang isa niya kamigo, nagkanto sa simbahan. So, pagkanto nila sa simbahan sa kanyang amigo, kapag sa kanyang amigo dito sa suba. Kaya siya, durul amigo sa suba. Ay, so, ang amigo naman niya aral sa suba, kapag sa dito sa simbahan. Kapag na ko ito pamati ang amigo ko ba nag-bless mo itong guro tana mo. So, bukas sila, ang paminsan sa ligo yung naarak sa simbahan, ato sa suba. Ang iya amigo, naarak sa suba, ang iya paminsaro, ato sa simbahan. So, ano na yung pamangkot? Ang pamangkot, sino sa ilang atuwa, ang insakto, ang panguna-una. Diyo tayo naarak sa suba, ako naarak sa simbahan. Pero kung tulungan natin, walang gid sa pinag-isak ko sa iyo. Kaya nga, siya naaral sa simbahan, although ma-presence ang iyang body, ang iyang allowance, pero ang mind niya, wala ka focus sa Ginoo ato sa iyang amigo. Ang iyang amigo, yung kinahanglan tani, yung oras sa Domingo, iset aside ang talang ng utang para magsimba sa Ginoo, pero ato to siya. Ang pangunahuna yan lang ako sa simbahan. So, ako na ang punto, mga utod sa Ginoo, sa pag-alagad natin, sa pagsunod natin sa iya, kailangan ka ang ginapangayo niya? Isa. And then, isa ka adlaw ang ginapangayo sa Ginoo, kinahanglan i-focus natin, ibukong sa iya. Nang makapokus kita sa Ginoo, makasentro kita sa pag-alagad sa iya, ang tanan na butang, yan ang tapos iset aside tanan. Amen? Amen ka mo sila? Hindi na pagpaminsan na maida. Mabailan na rin. May iyon gina. Ano nga naman ang sa Paulo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala na posible sa inyo. Mag-pray kita. Ginoo amay na balaan, salamat kayo sa sininyahan. Yung makatuon kami sa imong tulong. Muligi kami nga maintindihan namon Ginoo ang pulong nimo kaawat pagtunay. Kag kabay pa, nga hindi ka pulong nimo magatutro sa amon kung paano namon ikabuhi ang amon kabuhi nga nag-aalagad sa imo. Muligi kami amay kabalaan nga ang iyong pulong amon ni ang maging panamin namon sa tion sa kalihon, sa tion sa kakapoy sa amon nga napangunahuna sa amon ginawa sa tion sa kasapuon. Nga may mga tutlo sa amon, nga makapokus kami sa pag-alagad sa imo. Nga hindi na makadistract sa ano ka-budlay ang amon ginaalagad sa kabuhi, hindi makapugong sa amon pag-alagad sa imo. Muligi kami Ginoo sa siningat law. Kabay pa nga ang amon kalipuson, amon pangunahuna, makapokus na din sa imo sa siningat law. Initanan din na ako, kung pinakukyan, pinapasalamatan mo sa imo in the name of Jesus, in the power of the Holy Spirit. Pagkabay mo kamutanan sa pagbukas sa inyong mga Bible sa Exodus. Tama ini ka common no verses. Tama ini ka consider. Kaga, ako niyan atong pagkatunan sa sininga akat. No? Ang akong Bible, English siya. Pero ang akong iwali sa inyo, Ilonggo. No? Mahilonggo kita. Ilonggo. Sorry. Makaray ang kita. No? So, magabasa ko dire, sundan na sa inyong mga mata. Exodus chapter 14, verse 13 down to 15. Hanggang sa pulong sa Ginoo, Bible says, the Lord shall fight for you, and ye, verse 13 sila, and Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will show to you today.
For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. You know what? Ini nga time, ini nga tiyempo sa siningang mga Israel mo, sang ginpakwa sila sa Ginoo, kaupod ni Moses dito sa pagbandig sa ihintuhanon sa ila, sa pagiging isang slave, ang Diyos nang tungkol sa ila. Kung balikan natin ang previous verse, kasi nga ang chapter 13, nagkakita nga kung daw anong kagamhanan ang Ginoo sa ilang kabuhi. And you know what? Kung i-apply natin sa atong kabuhi, ang hindi mga tinungan, hindi na tiyempo sa sine. May amuman kita sini nga mga balatsyagon. May amuman kita sini nga nga kahintangan. Nga ang atong kabuhi, nagakinahanglan nga magpurso or dedikado sa pag-alagad sa Ginoo despite sa ginatubang sa kabuhi, despite sa mga pagtilaw na ginaagyan nato sa kabuhi, kinahanglan gihapon nga magsentro kita sa atong nga goal sa pagsunod sa Ginoo. Kaya din natabo sa sining mga Israel mo. Sa nakagwa na sila sa Egypt, sila sa Ginoo lakat kamo sa verse 2 hanggang sa puno sa Ginoo in chapter 14 verse 2 sila niya, speak unto the children of Israel. Ito sa verse 1 niya, and the Lord speak unto Moses saying, speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pirahinot between Migdol and sea over against Baal-Zephon before it shall encamp by the sea. So kung nagtawin natin, sa verse 1 pala na dahil sa verse 2, kapupunto na sa Ginoo. Diba? Kapupunto na sa Ginoo, nga ako nagalitan pa rin kahintangan nila. Pag abot sa chapter 14, verse 13 down to 15, nagsalasala na sila. Kaya nga, ginahingabot sila sa mga Israelito at mga Ehiptoano na hindi ng mga Israelito. Di ba lang? Sa pagsunod nila sa Ginoo, sa gintawag sa Ginoo si Moses, sa Ginoo kay Moses, lahat ka, dalaan mga anahan ko, mga taga-Israel, buwak ako sa Egypt. Kaya ipaga-free ta ka mo sa ilang pagbandis sa inyo. Ini mga Israel nagpupod sa silang sa kay Moses, kalanan sa Ginoo. And then samtang nag-upod sila, naabot sila na agyan sa kabuhi. Dire nag-abot ang first miracle na hindi mo sa Ginoo. Sa din, sometime nga naubusan sila sa pagkaon, naging pagkaon sila sa Ginoo sa mana. Kita niyo? And then, samtang nagalakad sila, nauhaw sila, ginpainom pa din sila sa Ginoo sa wilderness, kung walang silang tubig. Pero nakainom sila. Wala. And then, hasta sa ulihin, naglibot sila 40 years, naglibot sila sa kabinawan. Binsugo sila sa Ginoo. Sila sa Ginoo kato sa Pilipay. Ang magpatindog sa yung mga diraan ay magpigil. At samtang nagatinir sila dito, ang ining ng mga Israelino, nag-abot ang kulba, kahadlok sa ilang kamu. Ay kung nagtawag nato, ang atong pagkatutaan sa sinikaga, ang gitawag kadalaan sa isa Kristohanon. Sa tion nga i-acknowledge niya ang Ginoo sa iya kabuhi. Kadalaan sa isa na Kristohanon, sa tion nga i-acknowledge niya o ipasuktan niya ang Ginoo na siya ang magkakahon sa kabuhi sa isa kumulong. Habang na rin sa puno sa Ginoo in the book of Exodus, sa verse 13, humala, and Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptian ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Nga ang walang gikamba ni Moses. Kang sa tion nga tinir na sila dito, nagapahuway na sila dito, nag-abot ang time nga ang mga Ehiptoano nakita nila. Kay sa verse 4, sa verse 3 at 4,
ang Ginoo ng patigtaas at pagpuso ni Pero. Di ba na? Nga lagson niya ang mga Israelino na hingabuton ng mga kon. Pero kung natawag ka, wala na galing na sa Ginoo, kasi sinag ng mga tiniyon, matungkad sa siningang mga Israelino, may nakunalit ko na sa kadamukod, sa miracle kagitang, kita sa Ginoo sa ilang, nag-ano ba? Nag-on and off ang ilang pagkaknalit sa Ginoo. And amo na din ang last. Yung magkatabok na sila sa ano? Sa Red Sea. Sa mga pulang dagat. So sa kasi na sila dito, inkulbaan sila. Kaya nga, nag-abot ang kahandok, ang dakong ang kahandok sa ilang nagpusoon. Kaya base, wala na sila magkalamatay, kaya wala na sila sa laguman. Wala na sila ano na sila? Palabuhan. Lutsan. Kaya nga, hindi na sila patabok sa dagat. Kapag hindi sila naagis sa toong malayon, hindi na sila kadali-dali. Kaya nga, mungkin ang ilang yan. Posible, mamalangkot pa sila sa mga ano, sa mga ihintuhanon. Kapag hindi sila sa bahay mo wala, amo mo niya. Mapatay na sila diyan kung bukid man ang nila dyan, malangkot man sila diyan. And then nag-abot ang yun, na nagkulurong-murong sila. Ano nga pala sa verse 12? Makabalik nila sa verse 12. Sabi niya, is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Kung sa atin pa, ang ila sitwasyon, ang ila kabuhay, nagbalik sa daan. Notice nyo? Sometimes na nagsunod sila sa Ginoo, grabe ang nila kalimay, nagkakanta sila sa mga amahan. Pero sa nasugat kanila, ang grabe na pagkilaw, grabe nga trial sila kamuhi, nag-abot sa punto ang ila tagpuson, gusto nila magbalistaan. Sila niya mas maayon pa nga, ganito na lang kami luwag sa Egypt. Mag-serve sa ila, isang sabi rin na mapatay kami din. Ako unta ka sa hindi, may mga nagitutuong kitang kaila na regret ka. Maayo ko, wala ka ako naglalakad sa Ginoo. Maayo ba? Wala ka lang ako nagsunod sa Ginoo, kaya ang mga nagaling na bulay. You know what? Isa initong challenge sa atin. Mga alaga, mga utod sa Ginoo. Mga anak sa Ginoo. Kung ginaabutan ka sa mga pagkilaw sa kabuhay, dumdungon mo rin palangga ka sa Ginoo. Amen? Gusto sa Ginoo mapapuro niya maging ikaw, nga mag-mature ikaw, mag-abot ka ng mga pagkilaw, hindi ka naman kayo. Right? Amo na hindi ka mag-regret sa kabuhay mo. Hindi ka mag-hinusul. Nakaambal ka na, abutan ka sa sining ng mga pagkilaw. Do ikaw lang perme ang ginatira, do ikaw lang perme ang ginaabutan na iban wala. Kung sinunod palangga ka sa Ginoo. Basta rin sa kanta kagina, I will never leave you nor forsake you. Promesa ina sa Ginoo. Hindi na ka mo pagpabayaan, hindi na ka mo pagpalubayan. Pero ang tinig ng mga Israelino, bisang paktikiaan nila tagpuson, pero wala silang ipabayaan sa Ginoo. Sa tikoon nga nagkapaglakakon sila sa kagabihon, ang Diyos nagpadala sa pillar of fire. Para maging makaway ang bilang pagpapalahan. Sa tikoon sa kaadlawon at ang nainit, ang Diyos nagpadala sa pillar of fire. Para ano? Hindi sila mainitan, tawhay ihapon ang ilang pagkakakon. Pero matingkal yapon sila tagpuson. Nag-aabot yapon ang nag-bless sila tagpuson. Nag-lumurot yapon sila. Pero, amo din dapat atong mo, number one, kinahanglan ang atong kabuhi, nagasalig sa iyo. Kinahanglan ang atong kabuhi, kabalugin magsalig sa iyo. Hindi lang kita magsalig sa atong gagaw-galingon na kusok, sa atong kaalam. Posible, yung initanan, manula. Posible, yung initanan, na kusok natin magluya.
kaangay sa inyo mga Israel. No? Nagkulong-kulong sila, nag-abot ang dakong nakahandok sa ila, ng base papatay na sila. Pero ang Diyos manapit, ang Diyos matutugin. Nga gusto sa Diyos, nga ang ila kapuhin, i-acknowledge nila ang Ginoo sila kapuhin. Anong imuon? Hambal sa pulo sa Ginoo, siling sa Ginoo sa kay Moses. Hambal din ng mga Israel nun, siling ni Moses niya, fear not. May tatlo ka command rin na makita natin. Nga gusto sa Ginoo, ipakita sa siling ini ng mga Israel nun, nga ang presensya sa Ginoo akin. So number one, nga command is, siling sa pulo sa Ginoo, fear not. Kabalo ka mo, ang word na fear not, ginagamit ini sa Ginoo sa mga kaanakan niya o sa mga alaga sa una. Nga nagapakalma sa ila tagikusuon, sa ila ginatong bangano, nga magtilaw. Sino ang ginambala na si Joseph. Di ba? Nabala ni Mary. Sa tiyon na nakitaan niya nga si Mary nagbusong, nabala si Mary nagbusong. Nag-abot ang dako nga kahadlok siya kabuhi. Nagabot ang dako nga kakulbaan sa anak ng kabuhi. Pero ang Diyos nagsugata sa iya. Sila sa iya daw sa iya. Fear not. Diba? Buong kasi nga, ginagpakalma sa Ginoo ang katipusoon sa tao o sa iyang mga anakan nga nagkakakulba. Amo na sa atong pag-alaga sa Ginoo, sa atong pagsunod sa iya. Tuon kaging sa pulo sa Ginoo. Basa din kita sa pulo sa Ginoo. Kay ang Diyos naghahatag sa dako nga paghangkat sa ato. Nga sa tuon mag-abot ang mga pagtilaw sa kabulita, hindi kita magkahanap. Kaya ba niya, fear not. So, gin-encourage ni Moses ang hindi ng mga katawan. Kaya hindi ka mo magkakulba, hindi ka mo magkahandok. Kay grabe ang ilang palakpalan. Kaysa nakita na nila ang mga mga Ehiptohanon, nga nagapalapit na dako bilang ako. Pero ako niyo may gusto ko ipapicture ko sa inyo. Kumagkat ko kamo sa mall, kumagkat ko kita sa tatago sa estate. Di ba may mga glass na ako kaisa nga kung anak ka sa sulod, makitaan mo ang sasagwa. Pero ang anak sa sagwa, hindi niya makitaan at anak sa rin sa sulod. Ginawa, daw amuna ang kahintanan sa siling ng mga Israeliyon. Kaya hindi ng mga Israeliyon, nakita nila ang mga Ehiptohan ng anak na. Pero kapalukan, hindi mga Ehiptohan, kasalas-salas sila, kundi sila makadto, kaya ayawan silang pangita sa mga Israeliyon. Amuna ang wala nila nagduduman, nga ang ila galing kaupod, gawhanan nga ni Diyos. Amuna nga ang Diyos na tingkad siya, hindi ka magkahadlok, hindi ka magkahadlok. Fear not. Ang ikalawa, habaya, stand still. Kaya nga, sila na mismo ang naghimo sa desisyon. Ano nga bala? Mas maayon pa na magbalik na lang kami dito sa Egypt ang mag-servisyo sa ila sa mapatay kami. Sa kada desisyon natin sa kamay, kung makaagi kita sa among sining sitwasyon, balik kita sa Ginoo. Diba na? Balik kita sa Ginoo. Consult ka na sa Ginoo. Lord, sakto niya na akong desisyon. Lord, sakto niya na akong mga plano. Lord, abubot mo ni bala? Di mo ni bala luya? Hindi kita magdaso-daso sa atong mga desisyon, kaangay sining ng mga Israelino. Nga grabe na ang pagpakita sa kahom sa Ginoo sa ila, pero nag-abot pa sa punto na nag-desisyon sila sa ila mismo ng Ginoo. That's why sabi sa inyo, pakimuno, stand still. Hindi ka mo magpupra sa inyo galuyang lang. Pakimuno. Grabe nga, grabe nga pag-encourage sa Ginoo. Stand still. And in the third,
Kanya, see the salvation. Ano hindi the salvation? Ang madali, and see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Mo kasing ganon, ang inyong mga pagtilaw na ilagin ang diyan sa kabuli, even sa aton, kung nagasalit ka lang dahil sa Ginoo, wala ka pauna sing kahatag sa iyong kabuhi, kung nagasalit ka sa Ginoo, pakitaan na sa Diyos sa dakong kagalatan. Amen? Kaya, see the salvation of the Lord, which He will show to you today. Sa tikon galing na magpanawag ka sa Ginoo, insigida ang Diyos maghahatag sa solusyon. Right? Galing ko kayo sa kita na nagkakakulang sa pagsisigid sa solusyon sa Diyos. Nga ang Diyos galing naghahatag na sa solusyon, pero kung kayo sa doon ginadinay ka natin, ginadinpan ka natin, paano tayo na mawala? Balik kita liwas sa tulong sa inyo. Wala? Nga hindi galing tanan is luya sa Ginoo. And see the salvation mo kasi ganon, hindi nga matabo sa ila, hindi na liwat matabo pa sa salong. Diba kung masawag ta ang verses palalo, nakatabog sila sa Red Sea. No, wala sa may nagula, wala sa may namatay, wala sa may nagkalamatay sa iya. Matawhay ang ila para magpangalan. Ikalawa, hindi lang kabuhi na nagasalig sa Ginoo. Okay, ikalawa, kabuhi. At ko yung gumalinganin, no? Nakawalang hindi sa kaya. Daw yung kumaan bumakaraya natin. Kabuhi nga nagatuman, nagaangkon sa promesa sa Ginoo. Naginano, kabuhi nga nagasalig sa Ginoo. Ikawa, kabuhi nga nagaangkon, nagatuman sa promesa sa Ginoo. Nagaangkon sa promesa sa Ginoo. Ano ang promesa sa Ginoo? Habang sa verse 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Isa ina sa dakong promesa sa Ginoo sa mga katawhan niya nga nagasunod sa insakto sa iya. Kabalo ka mo sa adlaw-adlaw natin ng pagkabuhi, sa adlaw-adlaw natin ng pagkatupang, sa mga pagtilaw niya atong ginaagyan. Kapon nagakasulwar di man ina, never give kita maminsan bangod sa imong abilidad, bangod sa akong abilidad, bangod sa imong maalam, bangod sa akong maalam. No, kinitanan bangod sa bulit sa Ginoo. Amen? Ang Diyos kaliya ang nagapakig-away sa aton para masulpan ang tanan nga ginaatubang naton. Nagahulag lang siya na magpangayon kita bulit sa iya. Kita niya na? Nagahulag na kanyang Ginoo nga magpangayon kita bulit sa iya. Amo na ang kanina mga Israel mo, namisgid nila ang blessing sa Ginoo. Namisgid nila ang kaayo sa Ginoo sa iya. Kahit nagkamo sa punto nga nagdula sa ilamay ang gamot sa Ginoo. Pero kung ginapaabot sa Ginoo sa ila, yung gusto sa Ginoo, nga tani ang ilang kabuhi, makabalugid mag-angkon sa mga promesa sa Ginoo sa ilang kabuhi. And ang mga sa akin, damong promesa ang Ginoo. Damo siya promesa sa akin. Ang luyag lang sa Ginoo, na matulong natin nila, ang tulong natin nila ang promesa nila. Kaya siya ang mga nakatang sa sinatanan ng mga promesa. Ang tumanon niya gina. Once nga ang Diyos maghambal sa akin, wala din ang kakapigyon. Agree ka mo sina? Amen? Once nga ang Diyos maghambal sa sina ng mga utang, katungman din nila. Wala ang Diyos kakapigyon sa maghambal sa akin. The Lord shall fight for you. Na? Nagkaroon ng promesa na dapat natin ang tunod. Even sa sining mga, bisan pa sa sining mga Israel nyo,
mundo nila na ang Diyos gali ang mga pag-away para sa ila. Amo na ang first promise sa Ginoo sa ila. Sa tiyon sa dako, mga katalakman sa ila kabuhi. Sa tiyon sa nagkatubang sila sa dako, nga kakulba sila kabuhi, ang Diyos na promesa na siya ang mga pag-away. And then, ikadua, ang Diyos maghahatag sila sa mahol. Ako, mahol nga kayo. Ye shall know your peace. Eh? Amo na sa atong kabuhi. Bulahan ang tabo nga nga nagasalig sa Ginoo. Nga sa tiyon, nga ang Diyos magsugata sa iya, may dako iyo kanyo. Kita nyo sa atong isa, sa atong kabuhi. Pakaagi kita sa mga pagpilaw, problema, pag kumasulbar ganit, anong nakaabo sa aton? Kasubo? Peace. Kayo. Isa ina sa ginhatag sa Ginoo anak. Sa tiyon nga nakaangkon kita sa kaliwasan, sa tiyon nga nakaangkon kita sa kay Christ Jesus, naghatag siya sa dako ang kaliwasan. Kaya pray kita sa lang. Diba? Ang ilan na peace, ang manaaman na tulong sa imo, nga ano, na makapokus ikaw sa pagsunod mo sa Ginoo. Na mag-abot pa sila kung kanina, mag-abot pa ng mga pagtiraw sa kabuhi, hindi ka na makayo. Hindi ka na, malingkang pa. Hindi na possible that none of these things, what? Moving. Hindi, ang inintanan ng mga butas niya, hindi makapatayo. Hindi makapugong sa kay Paul. Nga, magkasunod siya sa pinsakto sa Ginoo. Bisan pa masugat niya ang kamatayon sa kanyang kabuhi. Hindi siya magaluya. Alam isa sa nakitaan ko, na sa isa ka tumuloko, amo ni dapat ang yamin mo. Wala sa Colossians chapter 2, verse 6. Sabi niya, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Amo ni galing mga utos sa Ginoo. Bisan anong makapagday ang imong ginaagyan sa kabuhi, bagon kayo nakakilala ka na kay Christ Jesus, nakabatod ka na kay Christ Jesus, may person na manulas, magkasunod ka din sa iya. And, ang pagkatagin sa verse 7, siya niya, rooted and built up in Him, and establish the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Amo na ang mamimbunga sa pagsunod mo sa pinsak sa iyo. Hindi ka na mag-aagi sa mga pagbungod, hindi ka na mag-abasol sa Ginoo, but rather magatubo ikaw sa pagpasalamat mo sa iyo. Kaya kung bakit amo na ginapaabot sa Ginoo sa sining ng mga Israeliyon. Nga sa pag-angkon sa promesa sa Ginoo sa ila, makakasalamat sila sa Ginoo. Amo na sa atong kabuhi. Ang tabo nga matutong, hindi ka maminsan nga kay matutong ka na, tutong ka sa pagsunod sa Ginoo, hindi ka maabutan sa ako sa iyong mga kanan kita. Bisan pa kami ng mga alagad sa Ginoo, gina-atake man sa sila ng mga pagdilaw. Bisan pa si Job, kita ni Job, ang naagyan ni Job sa kabuhi, wala ina sa aton na nagyan. Wala aton nagyan kamay lang, kay Job yan. Grabe din. Pero, sa katapusan, sa iyagin hambal sa chapter 1, dalayawan ng Ginoo. Wala? Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos ang naghatag. Wala? Nagkarya ako sa sining kalimutan, wala sing dala, magabalik man ako sa iyo, wala sing dala. Sabi niya, dalayawan ang sa sinakaparte, sa sinakapait, si Job, wala ako sa iyo, wala makasalasa. Kaya, nagtubo siya sa pagpasalamat sa Ginoo. Bisan pa, grabe ang pagdilaw ang naagyan niya sa kabuhi. Kaya, ang promesa sa Ginoo, ginangkon niya. Nakabalo siya magsaling sa Ginoo,
Ang mga promesa sa Ginoo, wala yung naging kalimtan, ang in-accept nila na. The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. And lastly, hindi ako dugay magwali. Pinaka-persa ako ng magwali, 30 minutes. Kaya pag magwali ko, ako sa unang magwali ko, bago pa lang ko sa pastoral ministry game, magwali ko ng kalabog sa kaumas, ito nga, kita ko ang mga membro ko, ginatuyo na. Diba? Nagasabi ko tatay na natuyo. Hindi ko ma-adjust ko sa aking bali. Gilihin mo ko 45 minutes, ugyapon. Tuyo, ugyapon. Tupon daw sila bulo mo. Basta gilihin mo ko 25 to 30 minutes, dito ka natin kayo. Na? So, amo na ako magwali. Hindi ako malawig. 25 to 30 minutes lang din ako magwali. Kadua ay katatlo, hindi lang kabuhin na nagasalit sa Ginoo, kabuhin na nag-aakon sa mga propeta sa Ginoo, and lastly, kabuhin na nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Hindi ako sinunod sa Ginoo kabuhin. Sa pag-acknowledge nato sa Ginoo, ang atong kabuhin, magatuman gid sa iya kabubuton. Anong kabubuton sa Ginoo sa sining mga Israelita? Apa na sa verse 15? And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go, what? Forward. Kung ikaw, ako siguro sa sinakatayin, base kung isa man ako siguro sa nagapungkol sa Ginoo. Correct? Kung ikaw isa sa sinakatayin, base isa man ikaw sa nagapungkol sa Ginoo. Kung kaysa mamagsalita ang mga ting-amang huwag ka mga tangso na rin sa mga Israelino, no? Ang mga tingkas ang ilaulo. Pero kung kita siguro sinakatay, kasi sobrang atak. Kasi kung kita pa siguro nag-front-front, hindi mga mga, ano na tayo mo na giguman eh? Gano, grabe na ganyan, tuma naman sa iyo, sunod naman sa iyo, pero nga, ako niya ako rin, nagyan naman sa kabuti. Pero you know what? Ako din galing ang kabuti sa Diyos. Tumano naman ang bigyan niya. Wala? Tumano na ito. Siya rin sa Ginoo sa kay Moses, nga nagkapanawag ka, nga nagahibing ka, wherefore Christ thou unto me. You know what? Ang hindi ko pang panawag ni Moses, hindi siya sila lang doon na pilitan lang. Ang pagpanawag yan hindi, sincere na rin sa tagipos mo. Na nagdidikar na siya, nga no? Nga magpapipigid sa Ginoo sa isakto. Kaya nagkitaan niyang sitwasyon na posible man na magkalamatay sila sa silang area. Eh wala kasi sa mga, kaya kung magbalik sila, maano nila mga ito anon? Masugat pa. At magkalamatay sila na. Pero hanggang sa Ginoo, hindi na kami magbalik. Go forward. Speak unto the children of Israel that they go forward. Go forward. That is the first will sa Ginoo sa kabuhi natin. Nga man ano kita? Padayon. Wala? Isang ano pa kabulan yung nagyan sa kabuhi? Kasakit, pagpakalain, padayon. Kaangay sa isa pamunong dalagan. Nang bisan pa natumba, nagtindog ang nagpadayon dalagan, makalampok lang sa finish line. Ang pangabot sa punta, masugata ang Ginoo sa atin. Ano nga ba niya? Well done, the good and faithful servant. And I hope nga kita tanan makalabot sa na sitwasyon. Nga ang Diyos magkasugata sa aton, magkakamusta sa imo, well done, thou good and faithful servant. Amen? Young people, isa kamo sa kinahanglanon sa Diyos. Ini mga tigulang na pakamuyo din sila sa Diyos.
Na-remember ko sa kanyang people pa ko. Kilala niya si Tatay Purin. Sino ang kilala ni Tatay Purin? Nalita. Sila na ang nakamahuyo sa amon. Nakita nila kami sa sagwa, nagatambay, uso sa unang uso sa muna ang sao-sao, disorderbe, grupo. Makita nila kami na, ako ng primar, at ito kamanay at sa balay, mapaobra ko na akong sinig, at ito ka na simahan, gapre galit sila sa amon. Nga ang amon kabuhin, maging taglong. At kabalo-kabo sa una, sa time na mo, sa ibunglong, ilalang kami kabilog ang iyong people. Salamat ka mo diri. Ilang ka lang katuwid. Gagutok na kamo. Wala? Amo nila ang blessing sa inyo. Amo sa una, tatlo lang kami, apat. Si Pastor Ramon Cana, si Pastor Ramon, Pastor Ramon Sipa, ako, Pastor Jessel, Pastor Jim. Kami ginang-apat na si Sir Toto, kagaling Sir Leslie. Lima kami na. Lima kami na ang matutong ng mga sa simbahan. Gagapulin sa kay Pastor, pag-ilinig, obra sa pasunage. Pero under sa time, nga ang Diyos na gano'n, nagpatubo sa akin. Ang nagpupod sa pag-alaga sa inyo. Kabisan ka nag-abot sa punto nga nagkakabal ako nga, hindi ko magpastor mo. Wala ginaya nag-abot sa punto nga sa may biglang mahal nga, mapastor ko. Wala na. Alay na nga ako niya nga handom yan. Ang akong gusuraan, mapulis ko, or army. Pero wala kang tuman sa Ginoo. Dahil ganyan na lang lang, sobra pa sa army at pulis. Leader pa sa mga pulis, leader pa sa mga army, pastor. Ang na sa ating mga yung people. I-appreciate nyo ang inyong mga tula para sa sinisimba. Inyong mga lula, inyong mga tita, kaya gapre na sila sa inyong kaayuhan na magtagyo ang inyong kabuhi. Amen? Agree ka ba sila? Ang inyong pastor, nag-gapre man sila. Na? So, amoy na ang kabubuhan sa Ginoo. Nga kung naglugod ka sa pag-alagad, sa on nga nakakilala ka sa Ginoo, sa tiyon nga nakabago ka sa kaluwasan, padayon ka na. Padayon lang. Sundalan ang kabubuhan sa Ginoo sa iyong kabubuhan. Wala? Go forward. Hindi ka maguntat. Na maghambal ka man, tungkol na hindi mo na kaya magkakain. Hindi. Padayon lang. Go forward lang. Hindi ka magkakaitong kahit ang Diyos kaupod. Diba? Ang Diyos kaupod na ito sa pananigyan. Kahit hindi yagit ka pagpabayan. So, kamay pa ang tatlo kabutang nga atong bintunaan sa kadyakan ka. Kabuhi nga nagasalig sa Ginoo. Kabuhi nga nagaangkon sa promesa sa Ginoo. Kabuhi nga nagatuman sa iya kabubuton. Mahimo na. Ang isa na sa pagkakita nga ang Diyos ginaasalan sa ating sa ating pamilya. Na mahambal kita. Without Him, we can do nothing. Eh wala ang Diyos, wala ang Diyos. Unahon na ito ang iyang kabubuton. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added. And sa ulihin ng mga ito, ang Diyos mag-welcome sa inyo. Well done, the good and faithful servant. Mag-pray. Ginoo, salamat kayo sa sining agad. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa kabuhi sa sining mga Israel mo. Ganagtuto sa amon sa pihak sa pagbukod sa nila kabuhi. Sa pihak sa kulba. Kasakit. Pag-greet sila kabuhi Ginoo sa gihapon, ikaw nagtudlok kung ano ang piling mo. Sa gihapon, ikaw ang nagtudlok kung ano
ang dapat lahin mo? Ikabay Panginoon sa aming pagbuhay. Bilang isa kang luwas ninyo. Bilang isa kang mga kaanak mo. Ikabay Panginoon na magatubo kami sa pagsunod sa iyo. Ikabay pa. Kaya sa pihak sa mga kabudayan, hindi na makatulog nyo, kundi makatulog pag sa amon na maglingkod pag inaamon pagsunod at pagtuman sa mga kabudayan sa amon. Na mag-alakad kami sa insakto mo sa inyo. Kaya sa sininga at lao, nagpapakabulyo kami ginawa, magagawa kami sa sininga simbahan. Butasing pagpakamaayo, butasing pagtulog, butasing mga paglaygay. Nga ang hindi ng mga paglaygay, amuli siya ang pamindyawan nga matudluan kami kami sa amon na Panginoon sa pag-alalan sa inyo. Kaya ang tao may nagpapatulog, ang tao may nagpapamati, amuli siya ang gusto pagtubo sa pag-alalan. Dahil salamat ni Ginoo sa inyong tulong na nagtadlong, nagtadlo sa amon na sa pagsunod naman sa inyo, dapat may anak kami kabuhin na nagasalit sa iyo. Buhin na nag-aangkon sa tanan ng mga promesa sa iyo. Sa amon, kakabuhin na nag-atuman sa iyo kamubukong sa amon. Kaya Ginoo, ikaw yung mag-abuhin isang Panginoon sa Pilipinas. Kasi hindi ka simbahan sa mga kaanakan mo na ginluwas sa sininga simbahan. Ikaw yung magabulit sila Ginoo, magpatubo pa. Nga, tanan sila Ginoo, mag-alakad, mag-atuman, ang mag-ahimo sa inyong pagbuti. Salamat kayo sa kabuhay ng Pastor Ernest, kaya gamit mo Ginoo sa sininga ng church. Na madamo pagin sa mga kalagang ng malampo, magkalaluwas kang may kaupod na rin sa pagkakaroon. Kaya sining adlaw, kami nagatugiyan sa iyo kung nagkapasalamat. Kapay pa, na magagawa kami, punta sa pagpakamayo sa sining adlaw. Inaambot namon, kaya nagatugiyan sa iyo ang kanan. Sa matangis lang ang aming personal na maluluwas. Amen. Eh, ba yung aga sa akong kanan? Salamat din sa guro na nagpapahanong doon sa aton. Wala ka mamati ko pala sa mga istorya sa Israelites, Egyptians. Sa time nga ginalaga sila sa mga Egyptians, nag-picture out sa aton na mind. Once galing na nag-obey kita, nag-follow lang kita sa kapuputon sa Ginoo. Pagkaputon aton na third point. Ang kadalagaan galing, nagasunod man ka napon. Notice nyo, na wala agad sila nalambot sa mga Egyptoanon. Wala agad sila nalambot yung Paraon. Ang walang galing yung nagasunod ka din, although ang mga Israel noon, may mga paglagas naman sa Ginoo. Kaya di, mga baglag, mabidali na malaglag na lang kami, o magpamansyo na lang kami, mas maayo pa kumabalik na lang kami sa Egypt. Pero ang plano sa Ginoo. Ako na, kita mo na alagad sa Ginoo, kita mo na nakanakan sa Ginoo, challenge sa puso sa Ginoo, ulang sa ako. Salit lang, kagtuman sa kaluluwa sa Ginoo. Kaya walang sambutan na makalulit sa ako yan, puso sa Ginoo na nagpatunaw sa akin. Thank you, Pastor Mark, sa pag-remind sa amon, sa puso sa Ginoo, kasabay pa kami magapulong sa pulong at sa kaputulong sa Ginoo sa aming pagpulong. Okay, susunod na tayo. Magkuha kita sa kapon na tayo sa praise. Nagkakon na request na lang si Vito Arnold and